Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Oh yeah! Enjoy lang tayo sa buhay kahit may mga pagsubok na dumarating. Kami ang lagi niyong kagapay sa mga problemang dapat lutasin. Dahil as usual, pag may issue, wag nang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, everyone's friend, Alex Calleja. Sila naman ang ating karamay sa pagbibigay ng opinyon, ang ating mga sausaweros dito sa studio! Sila ang ating kasangga sa safety and protection, ang ating mga Mar referee na sina Maripe 1 at Maripe 2! Siya naman ang ating ka-responde kapag may emergency, ang ating medical personnel from Medic 1! And of course, ang laging maasahan for the words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lord Apunan! The debonair Dr. Law, Brother June Banag! And the luscious Dr. Camille Garcia! Sila ang ating trio! Tagapayo! At ito na ating kapatid! At rolled into one is our Queen Mother, Mababonggacious, Mama Carla Estrada! Yes! Good morning! Good morning! Good morning to you, Tagapayo! Good morning, Kuya Alex! Woo! Alright! Usapang love life tayo ngayon! Puso ng dalawang babae, wasak na wasak! Wasak! Dahil na-fall sila sa iisang lalaki. Oh my God! Girl, what you doing, girl? What you doing? What you doing? Sino ba sa kanila ang mahal ng lalaking ito? Sa sitwasyon nila, ako ay napapakanta ng Torn Between Two Lovers. Dahil ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy Patrick, ngayon ka pa nagloko, 3 taon na tayo, may anak na tayo, ngayon ka pa naghanap ng babae mo, magharap-harap tayo ngayon dito sa face to face. Kasama natin ngayon dito sa studio si Casey. Casey, ano tong nirereklamo mo tungkol sa love life mo? Yung asawa po ng babae ko. Ay, ng babae ko. Yung babae ng asawa mo, ikaw ba ay kasal? Hindi po. Okay, yung babae nung kinakasama mo, live-in partner mo, Hindi. gaano nakatagal? 3 years na po. 3 taon. Okay. So, kailan siya nagkaroon ng babae, ng ibang babae? Nung March ko lang po siya nahuli. Ano nangyari nung nahuli mo? Yun po, todo deny po siya. Hindi ko naman na po siya hinahabol. Hinahabol ko na lang po sustento ng anak ko. Nagkaanak kayo sa 3 taon na yan. 5 months pa lang po yung anak namin. Ay! Oh, so habang buntis ka, ay wala na kayo? Wala na po. Iniwan mo na. Paano mo siya nahuli na may Sa ibang babae? cellphone lang po. Cellphone? Madalas mahuli talaga sa cellphone, ano? Saka marami din po nagsasabi sa amin, taga dun sa kanila na may pumupunta na daw pong babae sa bahay nila. Pero eto ba nung nahuli mo, okay, may dahilan bakit mo inawakan yung cellphone eh. Meron ka rin bang nararamdaman? Opo. Ano yung kutob mo? Ano yung kutob mo? Yun na po, kasi nag-iiba na po siya eh. Pag pumupunta po siya sa bahay, minsan po, pag hinalaan niya po ako kahit yung mga umu-order lang sa akin ng damit. Binabaliktad ka Opo, na? binabaliktad niya po ako. Tapos binasag niya po yung cellphone ko. Okay, bakit? Nag-away kayo? Opo, nag-away po kami. Sinabi niya po kasi sa akin, yung asawa po ng
kapatid niya, lalaki ko daw po. Saan naman daw nanggaling yun? Doon lang din po sa messenger daw namin. Bakit? Anong messenger Nag-order yun? kasi yung asawa ng kapatid niya sa akin ng damit. So ngayon, nagre-reply po ako doon. Tapos para po sa kanya, malandi na daw po ako doon. So, ang tingin mo ba dito kaya siya ganon? Kasi para pagtakpan yung kanyang ginagawa. Opo. Okay. Yes, Kuya Alex. Casey, para maliwanagan lang namin Iya. So 3 years kayo. Kailangan mo na booking yung nung March lang. Pero ang sitwasyon nyo ba, magkiwalay kayo ng bahay? Opo. Yon, okay, ito na ha. So nabuntis ka 5 months. So 5 months ago to. So mga December, nanganak ka? Opo. Kasi 5 months pa lang. Kailan, tapos, yung 5 months na yon, ibig sabihin, humiwalay ka sa bahay, pero sa tingin mo ba, mga mahigit na 5 months na yung pambababae ng asawa mo? Opo, kasi feel ko po, matagal na din sila nung babae kasi ang dami pong chismosa dun sa amin. Sinasabi po sa akin na marami daw po pumupunta sa bahay nila na may babae daw po siyang dala. So when you were 5 months pregnant, wala ka na sa bahay. Since po nung naging kami, di po ako nakikisama sa kanya kasi po So nambubugso punta lang siya ng punta. So nananakit pa to. Nananakit po siya. Paano ka naman nahulog sa lalaking ito? Kasi po nung time na sa kuya ko po siya nagtatrabaho, mabait daw po sabi ng kuya ko. So naano din po ako sa kanya. Kasi pinapakita din niya po sa akin, sobrang bait po talaga Na-fall niya. ka. Opo. So parang it's a trap. Opo. Okay. Siya ang sinasabing babae ng dating karelasyon ni Casey. Melanie, pasok! Uy, nako! Huwag na bate, buntis naman. Posible di mo alam! Di ko alam dahil ano yung asawa mo. Sa'yo yung asawa mo. Sa'yo na! Agad-agad binigay. Diretsahang tanong, Melanie. Alam mo ba ang tungkol kay na Casey at Patrick bago ka nabuntis? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo! Face to face! Melanie, ang tanong ko sa'yo kanina, alam mo ba ang tungkol kay Casey at Patrick? Hindi po. Hindi mo alam, pero kayo ba ay magkakapit-bahay lang? Hindi po. Medyo malayo-layo rin po. Okay, so pero paano kayo nag-meet nitong si Patrick? Sa gimmick po. Pinakilala po sa akin ng kapatid niya. Kaibigan ko po yung kapatid niya. Yung kuya din ba to? O babae ang... Babae po. babaeng kapatid. Alam mo ba ang kwento tungkol dito? Opo. So ano naging reaction mo nung alam mong yung kapatid naman na babae ang nagpakilala? Feel ko po binabawian po ako ng kapatid ni Patrick kasi Bakit? sinasabi nila na linalandi ko daw po yung asawa niya kahit hindi naman po. May alam ka ba sa storya na yon, Melanie? Opo, naikwento rin po sa akin ng kaibigan ko po. Pero nabasa mo ba yung... May nabasa ka bang convo? Wala po. Okay, so parang feeling mo, praning lang yung sister-in-law mo na hilaw. Opo. Okay. So, Melanie, ilang buwan na yung baby mo? 4 po. Alam mong may... Hindi mo alam yung tungkol sa kanila, so hindi mo alam na may anak din siya? Nalaman ko po nung March po. Kasi po siya po yung naka-chat ko po. Kasi chinat-chat ko po yung lalaki. Chat mo si Patrick Opo. nung araw na yon. Opo. Anong sabi mo? Sabi ko na nabuntis na ako, ganyan. Alas ka kasi. Smulanti ka? Nabasa mo yun? Opo. Anong naramdaman mo? Ko po nahuli sila dahil nag-chat Anong naramdaman mo nung Masakit po. para kang binuhusan ng malamig na tubig, di Opo, ba? kasi wala na nga po siya masustento sa anak niya nang buntis pa po siya ng ibang babae. Anong sinagot mo kay Melanie? Sabi ko sa kanya, nagpakilala po ako, asawa to ni Patrick. Sabi niya, ay hindi ko po alam na may asawa. Sabi ko, nagpabuntis ka sa lalaki, hindi mo alam na may asawa. Tinatanggi niya kasi. Oh my Lord. What's happening? Teka, hihinga lang tayo sandali, ha? Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa iyong mga sausawero at sausawera dahil... Sausawa na! Parang teleserye, Mama Carla, ha? Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Ano ang gagawin mo kung nalaman mong may kalandiang iba ang karelasyon mo? A. Makikipaglandian din ako sa iba? Ganti-ganti lang. B. Papatawarin siya basta mga kung wag nang uulitin pa. C.
makipag-iwalay na agad. Thank you, next. Sausawa na, ha? Nako. Ang nanalo, of course, 95%, makikipag-iwalay agad. Siyempre, para mas putol, para linis, di ba? Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya ang nawalan ng jowa dahil daw kay Casey. Lovely, pasok. Lovely, diretsahang tanong. Ano tong sinasabi mo may kinalaman si Casey sa paghihiwalay niyong magjowa? Nilalandi niya po kasi yung jowa ko. Di totoo yan. Kinakapatid ko yun. Okay, wait lang ha. Pakikinggan natin mamaya ano naman tong kwento ni Lovely sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo! Face to face! Lovely, ano naman ang kinalaman ni Casey? Katulad nung sagot mo sa akin kanina, inagawang ka ng jowa ni Casey? Paano mo mapapatunayan? Lagi niya po kasi kasama yun. Tapos lumalabas-labas po sila nang di ko po alam. May nakakita po sa kanila. Totoo yun. Praning ka lang talaga. Hindi, mas traning ka. Bago maging kayo, sa akin mo nakilala yung tandaan mo, kinakapatid ko yun. Kaya nga naging kayo nun kasi nalika mo bigla, di ba? Okay, Lovely, ilang taon ka na? 18 po. 18 ka lang. May anak ka na ba? Wala pa. Wala pa. So boyfriend mo lang talaga to? Opo. Yung jowa mo ngayon. Pero ano yung sinasabi mo, Casey? Kaibigan mo muna yon bago naging sila ni Hindi po, Lovely? kinakapatid ko po yun. Dahil po sa akin nakilala niya yun. Kung di din po niya inalikan yun, hindi po magiging sila. Gano'n na kayo katagal nun, Lovely? Hindi po kami umabot po ng isang buwan nun. Kasi po nagkahiwalay din po kami. Nakita po kasi ng kuya ko, magka-chat po sila na dalawa na sobrang sweet po. Sobrang sweet katulad ng... Nag-chat daw kayo sobrang sweet? Opo, yun Teka, po. kasi kung kinakapatid mo naman yun, ano, at close kayo, Para po sa akin, wala po yun eh. Kumbaga ano po, katulad ng... umorder lang po kasi sa akin ng ano yun. Sabi niya, Be, pwede ba akong umorder sa'yo ng clothing? Sabi niya ganun. Sabi ko, pwede naman. Pero dapat hulug-hulugan ko kasi hindi pa naman ako sa trabaho ko. Sabi ko, sige, okay lang. Tapos sabi ko sa kanya, samahan mo na lang ako, kukuhain ko lahat ng order. Kasi wala din pong magbabantay din sa anak ko. Kaya yun po, sinama po namin yung baby ko. Ano masasabi mo doon, Lovely? Kaya po binasag yung cellphone niya dahil nga po doon sa nakitang chatan po nila. Pareho kayo ng kuya mo, baliw. Hindi ka naman iiwan ng kuya ko, hindi ka Wala ganyan akong pake. Takot kasi kayo sa sarili niyong multo. Tignan mo, nakabuntis siya. Okay. Kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, ha? Dr. Love, bilang doktor sa pag-ibig, ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyon nila? Congratulations mga bata. Congratulations. Marami pa kayong experiences na kakaharapin. Si Casey, ang anak mo ay anak ni Patrick? Opo. 5 months 5 old. months pa lang po. Melanie, ang anak mo ay anak din ni Patrick? Yes po. 4 months ka na ngayon buntis. Matulis ang kapatid mo, Lovely. Sana matuto ka dito sa dalawang biktima ng kapatid mo. Si Melanie Casey ay biktima. Ikaw ay biktima rin ng isang lalaking mapagsamantala. At kapag ibinigay niyong katawan niyo, hindi ho namin yan tatanggihan. Pagka kayo na nagbibigay, kayo ang unang dapat mangalaga sa inyong katawan. Yung itinatago niyo, itago niyo muna pagkababata niyo pa. Para makaranas ng ganyan, huwag niyong wasakin ang buhay. Huwag kayong magalit sa akin, ha? At ako'y dumaan din dyan, no? May relasyon ka pa ba sa ama ng iyong anak? Wala na po. Congratulations again! Sakit ng ulo yan. Sobra po. Oo. Melanie, matapos kang mabuntis ni Patrick, tuloy pa ang relasyon ninyo? Hindi na po. Kailan mo pinutol ang relasyon? Nung March din po.
Wow. Oo, pumayag naman siya. Kahit hindi naman po siya Yun ang gusto kong madinig sa'yo. Ano ang plano mo ngayon sa batang ipinagbubuntis mo? papanugutan ko po sa kanya. Papapanagutan mo kay Patrick. Ibig mo sabihin, papakasalan mo si Patrick? Hindi po. Papasustentuhan po. Papasustentuhan mo lang. Okay. So, let this be a lesson, okay? The perpetrator of the crime here, Casey, huwag kang magalit sa kanya. The perpetrator of the crime is yung kapatid mo, si Patrick. Siya ang kriminal dito. Kasi alam niyang meron na siyang binuntis, napakatulis naman kasi binuntis ka rin niya kasi alam niyang madali kang maloko. So let this be a lesson. Tingnan natin mamaya kung darating si Patrick, tingnan natin kung anong itsura niya. Di ba? Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Siya ang lalaking torn between two lovers. Patrick, pasok. Okay, Patrick. Patrick, saan mo gustong umupo? Kanino ka tatabi? Sa kaliwa o sa kanan? Kanan po. Sa kanan. Bakit mo pinili sa tabi ni Casey? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo! Face to face! Patrick, yung tanong ko sa iyo kanina, bakit kay Casey ka tumabi? Ano nangyari? Kasi po, may responsibilidad na rin po ako sa kanya, tsaka may unang anak sa kanya. Patrick, may anak ka rin dito kay Melanie. Apo. So may responsibilidad ka rin sa kanya. Apo, dapat ko naman pong panindigan yan. Naisip mo ba siya habang nag-iisip kang lokohin na si Casey? Hindi po, actually po ako po yung unang niloko niya. Ano ibig mo sabihin? Ako po yung unang may nalaman sa kanya. Katulad ng? Bago ko po makilala to, nagtatrabaho na po sa Pampanga to. After nung kasama kami 3 years, nagtatrabaho na po sa Pampanga. Tapos, na itong nalaman ko po na, siyempre, may parang marami akong naaktuhan na huli sa kanya, may mga ka-chat. Ganun po. So, teka lang ha, kasi si Casey naman ay dapat bigyan natin ng konting excuse kasi babae siya. Ano tong sinasabi mong ikaw yung unang niloko? Nung nagkakilala kayo sa loob ng 3 taon, niloko ka ni Casey? Apo, may mga nalalaman na po ako sa kanya. Tungkol sa kanya. Tungkol, anong mga nalalaman mo? Yung dahil nga rin dito, kaya po ako napauwi dahil dito po sa yung jowa ng kapatid ko. Okay, pero dinedeny niya yon. Yun daw ay kanyang kinakapatid. Dinideny niya po na gano'n. Hindi po. Alam mo yan, pinakapatid ko yun. Kasi pag ikaw ay niloko, hindi panluloko din yung pagganti. Diba? Kaya lang namin hinahalungkat ano yung sinasabi mong panluloko ni Casey para medyo maunawaan ka namin. Diba? Na nasaktan yung kalooban mo. Pero yung pagganti mong gumawa ka ng isa pang babae na niloko mo rin ay hindi yan katwiran. Naintindihan mo ba, Patrick? Apo. Okay. Bakit ka kay Casey pumunta? Gaano ka kasigurado na tatanggapin ka pa ni Casey? Ano ang pumasok sa isip mo nung namili ka kanina? Kasi, kumbaga sa akin, ito po talaga. Tsaka nung March, ito pong... Ano na? Neto kasing May neto, umuwi po ako rito para makausap yung mga magulang niya. Oh. Gusto kong makausap na dapat panindigan ko po yan. Okay. Netong May lang po. Yun, umuwi naman po ako, tapos nakausap ko yung mga magulang niya, okay naman daw. Na okay na panindigan? Opo, mapanindigan ko lang po. Kaya umupo po ako dito sa tabi ni Casey. Melanie, anong nararamdaman mo na parang nadaanan ka at nabuntis ka lang, kinausap yung magulang mo na okay naman na panindigan ka? Ano masasabi mo? Nagagalit din po. Nagagalit ka? Opo. Ano yung sinabi mo kay Patrick nung nagalit ka? Sabi ko po, bakit ganun? Umiyak po ako nung nasabi ko, bakit po hindi niya po sinabi sa akin ng may pamilya siya. Hindi ko nga siya papatulan kung may pamilya siya eh. Paano mo na itago yun, Patrick?
Siguro dahil po sa dala ng problema po. Patrick, anong nabasa mo sa... Kasi bakit na nagtulak talaga sa'yo? Anong nabasa mo sa messenger? Kasi marami po eh. Kung baga, Tulad ano, para magaling po kasi magtago to. Magaling magtago. Bigyan mo ko ng sample. Yung sa akin kasi wala po akong mismong naaktuhan talaga. Okay, ako kasi, kanina ko pa nakikita na dahilan lang ang lahat ng ito ni Patrick. Oo, dahil katulad ng ibang mga ginagawa ng mga taong gustong magloko, naghahanap na lang ng katwiran na ikakawalang gana sa partner nila, no? Pero, syempre, kanya-kanya naman, hindi natin dapat husgahan yung mga ating mga bisita, no? Kuya Alex, tanong mo muna ang final question sa iyong mga sausawero at sausawera. Dahil... Sausawa na! Ang tindi nitong episode natin, mga kaibigan, dahil napapanood to sa teleserye. Pero tatapusin natin yan ngayong araw. Hindi kayo maghihintay ng 4 na seasons. Mga sausawera, sagutin na ang second and final question natin. May anak sina Casey at Patrick. Buntis si Melanie sa anak ni Patrick. Kung ikaw si Patrick, sino sa dalawa ang pipiliin mo? A. Si Casey dahil mas matagal ang pinagsamahan namin. B. Si Melanie dahil gusto ko magsimulang muli. C. Wala sa kanila pero pananagutan ko ang mga anak ko. Sausawa na! Naku, kung ikaw si Patrick. Alam mo, wala naman kay Patrick dahil parang tinatanggi siya ng dalawa, no? Pero just in case lang. Naku, todo ang boto na wala ka nang piliin. Yan, ay nananalo. Wala ka raw. Pero panagutan mo na yung mga anak mo. Bakit? Sino gusto magpaliwanag? Dahil halos kayo, lahat kayo. Sino? Ano pangalan mo? Shena po. Taga saan ka ba? Taga Mandaluyong lang. Ano pang ginagawa natin pagka sa umaga? Nag-aalaga po ng anak, syempre. Yan, hindi mo... Ikaw ba, okay naman yung pagsasama niyo mag-asawa? Sa una po, parang kami lang din po ni Casey. Yung unang anak po kasi ako. Bali yung, yung dati ko pong asawa, ng babae din po. Nilakad din po siya ng kapatid. Buti pala ikaw napili ko kasi naramdaman ko parang may relate ka dito. Gusto mo bang palitan sila sa upuan para ayun? Hindi. Ayun, ikaw, anong pinili mo ba yung letter na rin? C, wala sa akin na papanagutan. Bakit? Kasi po, pagka pinili niya po yung... Pagka may pinanagutan po siya, pwede niya po kasing ulit-ulitin eh. Tulad po ng ginawa po ng dating kinakasama ko. Bali... Dati po yung kinakasama ko, nanghingi po ng sorry. Sabi niya po, pananagutan niya daw po. Oh. Bali, naulit at naulit po. Nakabuntis po siya ng 3. Ay, nako. Tama naman. Naintindihan lang mga tapat letter C. Yan, Shena, maraming salamat sa iyo at good luck sa buhay mo. Yan, wala sa kanila dahil sa experience ni Ate Shena. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Abangan natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kakausapin na natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Attorney Lorna Kapunan. Salamat, Mama Carl. No? Meron tayong klarong-klarong batas na applicable dito. Yung tinatawag na Domestic Violence Law, Republic Act 9262. Yung batas na yan, dinidefine ang violence, hindi lang physical. Kasama dyan yung psychological, emotional, yung verbal, etc. No? At applicable yan kung mag-asawa kayo, or mag-live-in kayo, or miski na hindi live-in, may dating relationship. Anong ibig sabihin nun? Yung ginagawa mo, yung ginawa mo, Patrick, violence yan. Miski na hindi mo binugbog itong dalawa. Nag-cause ka naman ng psychological tsaka emotional stress. Hindi ka faithful sa kanila, miski na hindi ka kasal sa either of them, meron ka pa ring pananagutan. Lalong-lalo na binuntis mo sila at yung isa ay may anak ka. Meron kang obligasyon sa batas na suportahan silang pareho. Hindi lang sila,
pati yung mga nanay nila. Kasi yung sitwasyon nila na ginawa mo, pwede kang kasuhan, di lang suporta, no? Criminal case yan. Pero siguro ayaw ka naman pakulong kasi kung nasa kulungan ka, hindi mo sila masusuportahan. Ngayon, kailangan sa birth certificate, Casey, nakalagay ba doon, in-acknowledge ni... Sinong nakalagay na tatay? Siya po. Siya. Pumirma siya. Ikaw, Melanie, sigurado ka naman na siya ang tatay niyan. Yes po. Papirmahin mo sa birth certificate para wala nang escape ito. Kasi pag miski na illegitimate yan at hindi kayo kasal, pag in-acknowledge niyan sa birth certificate, pwede niyong habulin ng support. Okay? At galangin naman, bigyan natin ng respeto ang kababaihan. Ha? Kasi baka mamaya hindi lang 2, magiging 3, 4, kagaya ng ating guest dito. Huwag naman. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Dito, kitang-kita natin kung anong klase ang pagkatao ni Patrick. Nandun yung sinasabi nating walang sense of maturity. Bakit? Dahil kasi hindi niya alam kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagmamahal at respeto, lalo na sa mga kababaihan. So siguro, Patrick, isa na lang ang dapat mong matutunan dito, yung tinatawag nating co-parenting. Bakit kinakailangan ng co-parenting dito? Kasi may anak ka na at magkakaroon ka pa na isang anak. So dapat lang ang iisipin natin dito yung well-being ng ating anak. Kaya pwedeng hindi lang to sustento, pwedeng gumawa ka ng paraan para mabisita mo yung anak mo eventually. At para sa'yo, Casey, alam mo, 5 months yan, baka mamaya nag-undergo ka ng mga postpartum kaya mas madali kang maging emotional. At ito namang si Melanie ay meron yung tinatawag na neonatal depression. Bakit? Dahil kasi pwede ang tinatawag natin, it's either prepartum or postpartum. Pwedeng mangyari yan. So habang nagbubuntis or pagkatapos magbuntis, pwede po tayong magkaroon ng tinatawag na ganitong klaseng simptomas na para tayong nadidepress. Huwag kayong madepress dahil kasi unang-una ang naapektuhan ang inyong mga anak, lalo na yung nandun sa loob ng tiyan. Pangalawa, pag naging emotional kayo at sensitibo sa mga ganitong bagay, ano ang tendency? Magugulat kayo, sobrang iyakin ng inyong mga anak. And then third, malaking factor yung pagmamahal na maibibigay nyo sa inyong mga anak. Dahil doon pa lang, alam ko na magiging maayos ang inyong mga anak kung matuturuan nyo ng tamang values. Maaring nagkamali kayo, pero this time, bigyan nyo ng pagkakataon na ayusin ang inyong mga sarili dahil kasi magiging maayos din ang inyong mga anak. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, balikan na natin si Dr. Love. Salamat. Patrick, pakinggan mo mabuti ha. Hindi ka namin iniinsulto, pero immature ka. Immature. Yung ginawa mo dito sa 2 babae, hindi talaga acceptable yan, ha? Sana wag mo nang gawin sa iba pa. Kaya kung sinabing immature ka, hindi mo nirespeto ang dignidad ng pagkababae nitong 2 biniktima mo. Now, to cap the episode, 2 ang anak mo, lalabas yung isa pa. Ang tanong dito ngayon, dahil pananagutan mo yan, hindi po pwede sa hukuman na sabihin mong wala kang hanap buhay. Kailangan mong kumayod ng doble dahil 2 bata ang aasa sa'yo. Pag-aaralin, dadalhin sa ospital, papacheck up, yan. Ako, marami yan. Yung buntis nga, dapat katulong ka dun sa pagpapacheck up nun. Tanong, paano mo gagabayan ang 2 anak mo paglabas yan? Yun ang tanong. Baka hindi mo pa masagot ngayon. Pag-aralan mo na sapagkat hindi mo maiaalis na anak mo ang 2 yan. Pag-aralan mo kung paano maiiwasan bumagsak yung brief mo. Pag medyo naninigas na ang kamay mo o ang bimbi mo, maligo ka ng tubig na malamig, yung may yelo. Lalambot lahat sa katawan mo. Salamat.
Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, natapos nating mapakinggan ang trio tagapayo. Pakinggan na natin ang ating mga bisita kung ano ang kanilang masasabi. Melanie, may gusto ka bang sabihin kay Casey or kahit kanino? Kay Casey po. Kay Casey lang. Kay Casey po kasi di niya rin po kasalanan yun. Di ko rin po kasalanan. Parehas po kaming naipit dito. Kaya okay lang po. Mas maganda po sa kanya na lang siya. Maanahan lang po yung anak ko. Kasi ang tagal na po nila, sayang po pagsasama. Tapos yung bata pa po, kawawa. Yung baby mo, blessing yan, may bago ka ng kakampi. Yang anak mo ang magtatanggol sa'yo, kaya alagaan mo yan ng mabuti. Pero yung anak mo ang tunay na magmamahal sa'yo at hindi ka iiwanan, hindi ka ipagpapalit kahit kanino. Kaya alagaan mo ng mabuti yan. Ganon din sa'yo, Casey. Yung anak mo ang magiging tagapagtanggol mo. Okay? Pero ang payo ko sa inyo, mahirap to ha. Kasi nasasaktan tayo tuwing naluloko tayo ng mga ama ng mga anak natin, no? Pag ganyan ang nararamdaman natin, huwag nating sisiraan hanggat kaya natin. Huwag nating sisiraan ang ating ang tatay ng anak natin sa ating mga anak. Dahil ang magbibitbit nun, hindi si Patrick, kundi yung mga anak nyo. Magkakaroon ng attitude problem, anxiety, insecurities. Ha? Pag nagtanong, asan si daddy, sabihin nyo lang, meron kasing tamang panahon para ma-explain mo kung ano talaga ang tunay na nangyari. But you always say, pero ngayon, magkaibigan naman kami anak, yun na lang ang mahalaga. Huwag niyong sisiraan para nakakaharap siya sa tao na buo pa rin kahit wala yung isa sa mga magulang. Sinishare ko ito kasi ito ay aking experience at nag-work. Okay? At ang mga anak natin ang magtatanggol sa atin, hindi tayo iiwan, hindi tayo lolokohin. At yan ang magbibigay sa atin ng unconditional love. May gusto ka bang sabihin, Casey? Para po kay Melanie. Sorry kung nasaktan kita kanina. Nadala lang talaga ako. Kasi ngayon lang kita nakita. Nisip ko kasi yung anak ko. Nagbuntis ako, wala siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung nasan to. Yung nanganak ako sa ospital, yung kuya ko gumastos. Wala siya nagastos nun kahit piso. Pero hindi ko inano yun. Gusto ko lang sana, pagdating sa mga anak natin, open siya. Ayoko tayong magkagulo tayo para sa isang lalaki. Gusto ko okay tayo para sa mga anak natin. Dahil ang mga anak nyo ay kahit papano magkapatid sa ama. Parang naman po diba? Sa kapatid ni Patrick. Kung ano man yung nakita mo sa amin dalawa ng kinakapatid ko, para sa akin kasi wala yun. Pero para sa'yo, di ko alam na para sa'yo, nasasaktan ka pala pag magkasama kami. Pero para sa akin, wala talaga. Pasensya na ako, nasaktan kita. Casey, sa'yo tumabi kasi si Patrick, tatanggapin mo pa ba siya o hindi na? Hindi na. Kahit kailan po, para na lang po sa anak namin. Open naman po siya sa bahay, pumunta po siya sa bahay, makita po niya yung anak namin. Okay lang po. Pero para po sa amin, wala na po. Kasi ang sakit na po nung ginawa niya, pinaliktad pa po niya ako. Ipagdasal na lang natin si Melanie at saka si Casey, no? And Lovely, na this time, girl power naman ito, na kung kayo ay magkakabate at diba? And from here, maging strong kayo at hawakan nyo ang isa't isa para pareho kayong maging mabuting magulang sa inyong mga anak. Ha? Maging magkaibigan kayo. Patrick, ano ang gusto mong sabihin dito sa dalawang nanay ng mga anak mo? Humingi po ako ng pasensya. Sorry. Yun lang po.
Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito. Sa ating mga manonood, sana marami ho tayong natutunan. At sa ating mga magulang na nakatutok sa atin ngayon, ay sana gabayan po natin ng mabuti ang ating mga anak. Maraming salamat sa ating mga bisita. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Mama Carla, kwento ko lang, no? Nung una ko nakita yung panganay ko, tandang-tanda ko yon sa ospital. Nanganak yung asawa ko na cesarean. Patagal yung labor niya, mga 12 hours. Tapos bumisita ako sa nursery. Tapos pagpasok ko, ito lang yung naramdaman ko nung una ko nakita yung anak ko. Sabi ko, papangako ko sa yung papalaki kita ng maayos. Gagawin ko lahat para maging mabuti akong ama. Tapos nakarinig ako na isang boses na parang angel, babae. Sabi sa akin, hindi yan ang anak mo, nasa kabilang side. So hindi ko pala alam, iba pala yung bata na kaya pala mukhang Chinese, kinabahan din ako. So inulit ko na lang ulit, lumipat lang ako. So ikaw pala ang anak ko, pasensya na. Nangangako ulit ako sa iyo. Yun lang, pinapagaan ko lang kayo. Pero Patrick, ang sarap maging ama. Sana nakita mo yung panganganak ni Casey dahil isang experience no na hindi mo pagpapalit kahit kailan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Masarap ang magmahal lalo na sa panahon ng ating kabataan, no? Pero iwasan nating maging mapusok, lalo na kung hindi pa tayo handang maging magulang. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!